Magandang araw mga bossing. Nandito pa rin tayo ngayon sa Beijing, China. And pasensya na mga boss kung medyo hindi tayo nakakapag-vlog this past few days kasi medyo nag-enjoy tayo. At saka dito kasi sa China, yung internet dito, and walang YouTube dito, walang Facebook, walang TikTok, kaya mahirap mag-YouTube, mag-upload, mag-live. Pero pilitin natin, syempre kailangan maging updated pa rin tayo sa mga nagaganap sa Pilipinas. Dito kailangan mo kasi mag-VPN para gumana yung mga sites na prohibited dito. So yun nga, prohibited ang Facebook, prohibited ang YouTube and TikTok. Meron silang sariling social media tawag dito, platform dito na ginagamit. Hindi natin alam kung bakit. Pero yun nga, kaya hindi tayo nakakapag-vlog lately. Nakakapag-upload lang tayo ng mga videos pero hindi siya kasi stable. So kung YouTube live ka naman, ganoon din, hindi rin siya stable, nagpuputol-putol. So ang gusto ko sanang gawin dito was YouTube live or mag-Facebook live. Kaya lang baka hindi rin conducive, baka hindi rin maintindihan. Kasi nga kung magpuputol-putol lang dahil nga sa internet. So try ko na lang na mag-record dito sa ating camera para at least makapagkwentuhan tayo tungkol sa mga nangyayari sa bayang Pilipinas. And yun nga, so update lang sa mga banateros na nandito. So lahat kami kompleto. Ang saya kasi syempre kompleto lahat. For the first time nakapag out of town, out of the country kami na kompleto. Kasi the last time na nag-out of town kami, wala si Banat eh. Hindi rin siya kasi, masyado kasi busy yung tao niyon. So, mahirap na maaya siya, lalo na kung halimbawa ang Banateros decide kami to go somewhere, like Baguio, or magsuswimming kami. Laging kulang, laging wala si Banat kasi, ayun nga, busy na tao yan, busy person yan. So, mahirap siyang iyain. Ito kasi matagal na natin din na pinlano itong trip na ito. And napakaganda ng opportunity to really go here as a group kasi most of us first time na nakarating dito sa China. I think si Banat nakarating na rito and all of them. Ngayon ako nakapunta na ako kasi dito before. Pero the first time that I went here, company sponsored yun. So meron akong kasi dati nagtatrabaho ko sa isang IT company, tapos ang product na hinahandle ko before was NEC yung isang isang computer brand yun. Parang kasabay yan ng Packard, Bell. Wala pa mga Dell before pero nakapunta na ako dito siguro mga several times, at least mga 2 or 3 beses na nakapagpunta ako rito. Pero training yun. Usually kapag ganyan training, ilang araw lang yan. So makakapamasyal ka dyan yung last day na ng training mo. Meron kang at least isang araw na makakapamasyal ka doon sa lugar kung saan kayo papadala. So hindi din tayo masyado nakapamasyal, although nakita na natin yung China before, nakarating na tayo rito, pero hindi talaga ako nakapasyal. Ngayon, medyo mas mahaba-haba yung araw na nakuha namin para makapamasyal dito. So first, nagpunta kami sa Guangzhou. Doon kami pumasok. It's a 2.5 flight from Manila. So stay tayo dyan ng 2 araw. Tingnan natin kasi yung Guangzhou and Shenzhen parang parehas lang siya. Tech hub siya. So nandiyan dyan yung mga malalaking tech companies. Then may mga napakagaganda ng mga skyscrapers doon. Sa Shenzhen naman, alam ko yung mga robotics nandoon eh. Hindi kami makakapunta sa Shenzhen kasi bitin na yung oras namin because from Guangzhou, nag-bullet train kami to dito sa Shanghai. At napakaganda ng experience namin. Ang ginawa namin doon sa Guangzhou is sumakay kami noong driverless car. So weird yung experience pero nakakabilib, nakakamangha. Hindi ko alam kung uubra yun sa Pilipinas yung ganong technology kasi hindi natin alam kung sa disiplina ng mga driver sa Pilipinas. And yung sobrang traffic, parang feeling ko hindi siya ubra kasi sa Pilipinas, nakita ko sa driving skills ng mga Chinese versus Filipinos, magaling tayo sa pagdadrive. Magaling tayo, pero mas
wala tayong disiplina in terms of yung pag-follow sa traffic rules. Like yung mga lines, yung double solid line, yellow and solid line, tapos broken, solid and broken, broken and solid. Yung mga ganong yung mga ganong linya sa kalsada, minsan sa Pilipinas hindi na nare-respeto yon. Dito sa ibang bansa, nare-respeto nila yon. Pero in terms of driving skills, masasabi ko pa rin na magaling pa rin tayo mga Pilipino sa pagdadrive. Kaya lang, yung conditions kasi ng kalsada dito sa China versus sa atin, dito maganda talaga yung kalsada. Walang lubak, maayos yung mga linya, malinaw yung mga traffic signs. Diyan sa Pilipinas kasi hindi, minsan maraming mga road signs na kupas na, tapos mga linya ng kalsada, medyo iba, bura na. Yung technology ng driverless, yung technology ng self-driving na sasakyan is nakabase siya sa linya ng kalsada, nakabase siya sa mga stop signs, sa mga, yung, alam niyo yun, yung ilaw, stoplight, kasi marami din mga sirang stoplight sa atin, di ba? So, doon nakabase yung technology na yan, and hindi ko alam kung ready na yung bansa natin doon. Kasi dito, mostly ng mga sasakyan dito, electric na. Sa Pilipinas kasi hindi pa rin tayo ready pagdating sa mga EVs. Kasi nga, yung provisions ng mga gasolinahan natin, karamihan, walang mga charging spots for EVs. Usually, sa bahay ka mag-charge or pupunta ka sa dealership o kaya sa mall. Doon lang meron. Pero sa mga, wala pa talagang, meron na rin yata, pero sobrang limitado pa yung mga charging stations talaga, dedicated, or at least man lang sana lahat ng mga gasoline stations, kasi sa Pilipinas napakaraming gas stations. At least mga 2, 3 or 4 slots ng EV charging stations or charging spots sa mga gasoline stations sana meron. Kaya lang di ko alam kung bakit wala. So doon pa lang sa technology na yun, hindi na tayo ready. More so sa sasakyan. And syempre bilang isang Pilipino na may opportunity na ma-experience ito, nakakainggit. Kasi magaling ang Pilipinas Magaling ang mga Pilipino, matatalino tayo. Lalong-lalo na in terms of tourism, mamaya pag-usapan natin yung turismo. Pero pagdating doon sa technology, feeling ko kaya naman natin. Ang problema lang kasi, yun nga, mukhang hindi ready yung kalsada natin sa mga ganitong klase ng technology. Kasi nga dun sa Pilipinas, bumper to bumper, di ba? Tapos maraming mga one-way, maraming mga biglang nagiging one-way, maraming mga stoplights na hindi gumagana. So yun yung hindi natin sure kung magkakaroon ba tayo nito 10 years from now, 20 years from now. Because ang China is feeling ko 50 years ahead sa Pilipinas. Di ko lang alam sa ibang bansa. Pero sa Japan kasi first world country yan, sobrang advanced ang Japan, pero hindi ako naka-experience doon sa ilang taon na pabalik-balik ako ng Japan. Hindi ako naka-experience doon ng driverless car, although alam ko na kaya nila yon, pero wala sila noon doon sa Japan. So lalo na kaya sa Pilipinas, hindi ba? But bilang isang Pilipino, syempre nakaka-travel tayo dito, may opportunity, sana magkaroon din tayo ng ganun. And ayun nga, sabi nila, kapag ikaw nakapunta ka na sa ibang bansa, mas magiging makabayan ka kasi may inggit ka May inggit ka in a good way. Nakakainggit dito sa China kasi sa totoo lang mas may disiplina tayo sa mga Chinese. Medyo mas mas mababait tayo, mas masunurin tayo. Yun nga, in terms of tourism, mas magaling tayong magsalita ng English dito. Grabe ang language barrier dito. Kasi kahit na nasa hotel ka na, medyo hindi pa talaga sila nakakapagsalita ng English. Kasi sa ibang bansa like Japan, when you talk to them in English, naiintindihan ka na nila Pero hindi nga lang sila makapagsalita ng English, pero naiintindihan ka nila. Dito kasi sa China, talagang pati yung pag-intindi, comprehension nila sa English, medyo compared sa ibang mga bansa, mahirap talagang makipag-usap dito. So, pero pag tiningnan mo, ang yaman ng turismo nila. Bakit? Kasi may pinupuntahan yung mga turista dito sa China na wala sa halos lahat ng mga bansa sa mundo. Sana yung technology, yung linis, order, and yan nga, yung mga nagagandahang mga skyscrapers and nagagandahang mga mga construction marvels nila. So yun, napakaganda rin din. So nakakainggit kasi
Siyempre, ikaw bilang isang Pilipino, gusto mo na ma-experience ng lahat yung na-experience mo. Kasi nga, sabi ko nga, kung kami lang, Banateros, kahit papaano, medyo blessed tayo, nakaka-experience tayo ng ganito. Pero yung paano yung mga kababayan natin, na hindi kayang pumunta rito sa ibang bansa para ma-experience yung mga ganitong klase ng mga bagay. So, as much as gusto natin, yun nga yung isang pinagtataka ko kasi marami tayong mga politiko na nakakapunta naman sa ibang bansa and sila talaga yung mga politiko talaga yung merong pagkakataon na yung nakikita nila dito, dalhin sa Pilipinas, meron silang, nasa power sila, nasa legislation sila, meron silang napakalaking influence, ang yayaman pa nila, pero bakit hindi nila pinupush na magkaroon tayo ng meron sa ibang bansa? Di ba? Katulad na lang sa airport. So, syempre, ikaw, pupunta ka sa airport, makikita mo, ang ganda ng airport sa ganito, sa ganyan, sa ganitong bansa, sa ganyan. So, di ba, dapat mangarap ka na sana ganito rin sa Pilipinas. So, kung ikaw, politiko ka, di ba, dapat ang gagawin mo is, nako, ipupush ko, gagawa ako ng legislation, or gagawa ako ng batas, or hihingi ako ng budget, kakausapin ko yung mga, yung may hawak ng committee na ganito, para mapaganda natin yung airport natin kasi importante yun, facilities and all. So, yun nga ang nakakalungkot kasi yung mga politiko natin, instead of yung mga nakikita nila sa ibang bansa, magagandang bagay sa ibang bansa, ipangarap nila na maranasan ng mga kababayan natin sa Pilipinas, ang ginagawa nila, wala. Nagnanakaw pa sila. Ang ginagawa nila, yung ninanakaw nila sa Pilipino, pumupunta sila sa mga bansa na magaganda para i-enjoy nila. Masyado silang makasarili kasi sila lang yung kayang mag-enjoy. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y